Ang kumpirmasyon po na hindi siya nakakulong ay nanggaling mismo kay Zaldico. So kauna-unang pagkakataon, yan po ay galing mismo kay Zaldico. Hindi po siya nakulong, hindi siya nakakulong. Kaya nga, buong buo ko sinasabi, nagpapakalat ng fake news ang presidente. After nung magbanggit po ni President Bongbong Marcos Jr. na nahuli na raw itong si dating Congressman Zaldico, meron din po kayong post. Pakipaliwanag po, ano po talaga? Nasaan po kaya si dating Congressman Zaldico? Siya ba'y nasa kamay ng batas, kamay ng otoridad sa kasalukuyan dyan sa Czech Republic? Sige na nga po, dahil ito namang SMNI ay aking istasyon din. Ang kumpirmasyon po na hindi siya nakakulong ay nanggaling mismo kay Zaldico. So kauna-unang pagkakataon, yan po ay galing mismo kay Zaldico. Hindi po siya nakulong, hindi siya nakakulong. Kaya nga, buong buo ko sinasabi, nagpapakalat ng fake news ang presidente. Now, pero bago pa tayo makakuha ng kumpirmasyon kay Zaldico, tayo naman ay nagkaroon na rin ng karanasan dito sa Europa. No? Kung maalala nyo, yung panahon na ako ay sapilitan na pinapadala dito sa Vienna, Austria, at ako naman ay merong medical certificate galing sa dalawang doktor na I was unfit to fly, tinanong ako ng piloto ng eroplano kung gusto ko ba lumipad. Sabi ko hindi, dahil sa sinabi ng doktor ko, nung ako po'y pinababa sa eroplano, pinaantay po ako hanggang dumating ang piskal dahil ang sistema dito sa Europa, bago ka ba-aresto, kinakailangan iharap ka muna sa piskal at ang piskal ang magdidesisyon kung kakasuhan ka. At kapag ikaw ay kinasuhan, doon ka pa lang aarestuhin. So, hindi ko talaga alam kung ano ang pangyayari kay Zaldico, pero nakakuha ng kumpirmasyon galing sa pulis na hindi inaresto, hindi in custody, hindi dinitain si Zaldico, kung hindi, he was subjected to law enforcement incident. So para po yung nangyari sa akin na habang nag-aantay ng piskal ang desisyon kung ako ay sasampahan ng kaso o hindi, nag-aantay lang kami. Pare-parehong nag-aantay sa pagdating ng piskal. Pero sa aking kaso, wala namang isang oras, dumating ang piskal at nakita naman niya na wala talagang kaso, pinawalan din ako. At sa tingin ko, ganyan din ang nangyari kay Zaldico. No? Yung sa akin nga mas matindi dahil ang sabi ng immigration authorities, di daw ako sumunod dun sa dapat na lumipat na ako sa Austria. Ang sabi ko, sumunod ako, sumakay ako ng eroplano. Kaya lang, tinanong ako ng kapitan kung gusto ko lumipad at hindi. Sabi ko, hindi ko gusto dahil meron akong 2 medical certificate. At dahil doon, hindi ako kinasuhan because supportado yan ng 2 medical certificate. So, ang aking basihan kung bakit ko sinasabing fake news, impormasyon na galing mismo kay Zaldico at yung aking personal na karanasan at yung aking sariling pagtatatawag sa pulis, sa Prague, sa Brno, kung nasaan si Zaldico. At syempre, kasama ko rin dyan yung vlogger na si Maharlika na siya naman nagbigay sa akin ng mga possible places kung saan na nakadetain na si Zaldico. At lumabas nga na merong pagtatanong na nangyari pero wala pong in custody, walang detention, walang arrest. Kung bakit hindi siya na-aresto, hindi siya na-detain, hindi siya under custody, well, hindi ko po alam. Sa aking personal na kalagayan, dahil ako po ay asylum seeker, hindi ako po pwede ma-extradite pabalik ng Pilipinas ang hindi tapos ang proseso ko. No? Hindi ko lang po alam kung ano ang naging dahilan sa kaso ni Zaldico. Pero, nanggaling na po sa Czech Police, wala pong in custody, walang in detention, walang arrest.